The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You pay tithes of mint and dill and cumin, and have neglected the weightier things of the law, judgment and mercy and fidelity. But this you should have done without neglecting the others. Blind guides, who strain out the knot and swallow the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You cleanse the outside of cup and dish, but inside they are full of plunder and self-indulgence. Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup, so that the outside may also be clean." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday, Jesus denounced the Pharisees, and now in the Gospel, the denunciation continues. So meaning to say, Jesus Christ would not tolerate the Pharisees and the scribes for their hypocrisy. It is not about the person himself, but it is about who they are as a person or as persons. Malinaw po na yung mga skriba at mga pariseyo ay hindi po totoo. Hindi po sila namumuhay ayon sa kanilang mga sinasabi at itinuturo sa mga tao. At binanggit ko po kahapon na ang ganitong estilo o pamamaraan ng pamumuhay ay panloloko ng kapwa. Sa makatwid, yung pong mga eskriba at mga pariseyo ay mga manloloko. Alam na ninyo kung kanino galit na galit ang Panginoon, siya ay galit sa mga manloloko. Ganun pa man, tingnan natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay manloloko ng ating kapwa? Kung tayo ay manloloko ng ating kapwa, alam na natin na galit din ng Panginoon sa atin. Ito po yung sinasabi na pagpapakatotoo sa mata ng Diyos, ngunit dapat totoo din tayo sa mata ng ating kapwa. Yung pagpapakatotoo sa mata ng Diyos, pwede din nating ipeke. Kasi sabi natin, di naman nagsasalita yung Diyos, di naman tayo pinupunan ng Diyos. Ang nakakapuna talaga sa atin ay yung ating kapwa. Sila yung magsasalita, sila yung, kumbaga, magko-comment kung sino tayo, kung ano tayo, pero yung Diyos hindi magsasalita. Pero kahit na hindi nagsasalita ang Diyos, batid din po natin, ayon sa banal na ebanghelyo, alam ng Diyos kung sino tayo. Hindi man niya gawin kung anong nararapat niyang gawin ngayon. Pero makakaasa tayo, gagawin ng Diyos sa kanyang panahon kung anong nararapat na gawin para sa atin. But the whole point of the matter is, we live our lives not on pretenses. We have to be true to ourselves. We need to be authentic human beings. Because the Lord knows our hearts. Even if the Lord does not speak, does not make comment about us, but He knows even what is inside of our hearts. Kaya ito po siguro yung dapat natin na ma-realize when speaking of Jesus' denunciation of the scribes and the Pharisees. Batid ng Diyos kung anong nasa isip at nasa puso ng mga taong ito. Hindi sila totoong tao, sila ay nagkukunwari, nakapanloloko pa ng kanilang kapwa. Kaya kung ganito po ang nakikita ng Diyos sa mga tao na nagkukunwari, anong ipinagkaiba niyan? Nakikita din ng Diyos kung ano din po tayo. At kung tayo ay nagkukunwari, alam na alam niya, batid niya kung anong pagkukunwari ang ginagawa natin at meron ding gagawin ng Diyos laban sa atin sa pagdating ng panahon. Now, as we continue, brothers and sisters, to reflect on the gospel, few things that we have to remember. Hypocrisy. Number one, hypocrisy means putting something over the other. Yun po yung, kumbaga ay sa Tagalog, naisahan natin yung ating kapwa. Yan ang nature ng panloloko. Naiisahan natin yung ating kapwa. Halimbawa sa mag-asawa, naisahan niya yung kanyang asawa kasi napalusutan niya. Halimbawa ho sa mga businessmen o di kaya sa mga politiko, lalong-lalo na yung mga project ngayon, noon napalusutan nila
May mga ghost projects na hindi naman talaga nag-exist, napalusutan nila. Pero ito naman ang tatandaan natin, second point. Kung naiisahan natin ang ating kapwa, yung second point, may hangganan din yan, yung pang-iisa. Kaya nakita natin yung mga gumagawa ng mga proyekto na wala naman pala talaga. Ngayon, lumabas ang katotohanan, may hangganan. Ano kaya magiging katapusan? Mababawi ba ang yaman na nakulimbat nila? Hindi natin alam. But the point here is, may katapusan ng lahat. Maaaring ang Diyos na gumawa ng paraan para matapos ang mga panluloko na ginagawa ng isang ipokrito sa kanyang kapwa. So, dalawa yun, ano? Ulitin natin. Tayo ay nakakaisa sa ating kapwa dahilan ng ating panluloko. Pero pangalawa, may katapusan ang lahat ng mga panluloko. Kaya pangatlo, ito yung huli, yung hamon sa atin. Bakit kinakailangan manloko? Bakit kinakailangan magkunwari? Bakit kinakailangan magsinungaling? Kung alam naman ng Diyos at kilalanan ng Diyos kung sino tayo. Wala naman pala may itatago. Kaya yung hamon ng pagpapakatotoo. Katotohanan sa pagsasalita, katotohanan sa pakikipagkapwa, sa pakikibagay natin sa kanila, katotohanan lang sa uri ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Mahirap po magpakatotoo. Because sometimes our people, or other people rather, would rather judge us, not for who we are, but kung ano yung pinapakita natin sa kanila, at kung ano yung pagpapanggap na nakikita nila sa atin. But then again, it's not worth it. Because habang nagpapanggap ang tao, lalong hindi nagiging malaya ang tao. There is no freedom in faking. There is no freedom in pretending. There is no freedom in living a pretentious life. And so, in this Mass, we ask the Lord, Lord, teach us to be true. Teach us to be authentic. Because it is only by being authentic that you would rather appreciate us. We may be bad, but a bad person seeking forgiveness from the Lord. We may be good only because of pretenses, at ito ang ayaw ng Panginoon. Sana, Lord, sa misang ito, ibigay niyo sa amin ang biyaya para kami maging totoo. No matter what other people say to us, basta ang mahalaga, kilala mo kami, tinatanggap namin kung ano kami, patawarin mo na lang din kami kung kami ho ay nagkakamali at nagkakasala. And this prayer should also lead us to conversion, to change, so that in the eyes of God, we shall not remain to be a bad person, but rather change to be a better person, living according to the will of God. Amen.